Learning to be a better learner. So without further ado, let's proceed to the content. Metacognition and study strategies. So metacognition is commonly defined as thinking about thinking. It is the awareness of the scope and limitations of your current knowledge and skills. Due to this awareness, metacognition enables the person to adapt their existing knowledge and skills to approach a learning task, seeking for the optimum result of the learning experience. So first things first, yung word na metacognition. So mare, naririnig natin yung word na meta sa mga social media platform like Facebook, Instagram, to name a few, But the thing is, iba yung pagkaka-define kapag ka sinabi ng meta doon, So, showing an explicit awareness of itself or oneself as a member of its category. So, bilang social media, So, ganun yung pagkaka-define ng meta doon. So, in this case, sa ating tinatawag na metacognition, so we have here meta means beyond or change or transformation, transcending. Whereas kapag ka sinabi natin cognition is about thinking. Meaning to say, kapag ka pinag-combine natin yung metacognition, thinking beyond or beyond thinking. Alright? So, thinking about thinking nga kapag ka sinabi natin metacognition. Magiging aware ka sa kung paano ka nag-iisip, okay? Something like that. So, mamaya, ating mas lalaliman pa yung pagkaka-define or paliwanag dito sa metacognition. So now, um, it is the awareness of the scope and limitation of your current knowledge and skills. So, given na ngayon, nagkakaroon ka ng awareness kasi isipin mo kung paano ka mag-isip, Okay? Awareness kung hanggang saan, or yung sakop ng iyong learning capacities, Something like that. And also your knowledge itself. So, due to this awareness, metacognition enables the person to adapt their existing knowledge and skill to approach a learning task, seeking for the optimum result of the learning experience. So, based dun sa ating module, nakalagay is metacognition is a higher order thinking, which control the cognitive process involved in the learning process. I repeat, metacognition is a higher order thinking which control the cognitive process involved in the learning process. What does it mean? So, kumbaga, may nakalagay doon na word or phrase na a higher order thinking. So, which mean, pwede natin may relate dito sa ibaba sa tinatawag nating Bloom's taxonomy level. So, sa Bloom's taxonomy level, may level 1, may level 2, and so on, hanggang pataas. Ngayon, kaya bilang mga first year students, mostly naman syempre first year student, okay, yung aking tinuturuan, more on remembering, understanding yung nakapokus sa curriculum sa syllabus sa inyo, Meaning to say, kapag kayo ay nagte-take, okay, ng exam or quizzes, sa subject na tinetake nyo ngayon, okay, kumbaga more on sa uluhin lang talaga siya, Mga ganun lang yun. And understanding na rin, level 2, Now, sa metacognition, okay, by the way, pagka higher year, siyempre mga application, analyzation, okay, evaluation, creation, di ba? So, magkikreate ka na ng mga um, prototype, yung mga research, mga thesis, mga ganun, capstone, etc. Okay, pagka higher year na. Now, in connection to the word higher order thinking dun sa metacognition na ating sinasabi, so kumbaga meron na diyang mga application, analyzation nga, evaluation, and creation. A-apply mo, okay, kung ano ba yung gagana para sa iyo na mga strategies in terms of the study techniques, okay, or yan, mga ganon. And i-analyze mo, evaluate mo, or magkikreate ka ng panibago, sang-ayon sa appropriate nga, na study techniques para sa iyo para mas madali kang makapag-absorb ng information. Okay? So, given na naman yan. Now, dito nakalagay ay cone of experience.
Sa tunay, sinasabi rin tong cones of learnings. Actually, siningit ko lang to sa ating discussion, and supposedly wala namang nakalagay ito na ganito sa ating module. Now, the thing is, i-summarize ko na lang yung nakapalog dito na kapag tayo ay nagbabasa, okay, ay maliit lang na porsyento yung ating na-absorb pagkatapos nating nagawa, lalo pa kapag komplikado yung ating binabasa or something technical, okay, yung libro na yan. And also, kapag ka nakikinig tayo or nakikita lang natin, okay, yung ating pinag-aaralan, okay, naririnig, di ba? Audio lang talaga or nakikita. So, medyo maliit lang yung percentage na mareretain natin yung information na yon after few hours or several hours or even days, or even week. So, as in, kakunting percentage lang talaga yan. Pero pagka pinag-combine natin seeing and hearing, so doon na yung may mga demonstration kung paano siya gawin. Okay, bukod sa nakikita mo or bukod sa naririnig mo, ay nakikita mo kung paano siya gawin. Now, dito na lang sa pinakababa, kumbaga, ang idea dyan ay performance. So, active learning ka na, in which ikaw mismo nag-perform, okay, ginagawa mo mismo yung ganong task in order for you to retain that information. Let's say, for example, kapag kayo nakikinig ng lecture, okay, sa differential calculus or something math subject, mga technical subject. So, bukod sa naririnig mo, nakikita mo kung paano siya i-solve, ikaw mismo, halimbawa, pupuntahin ka sa whiteboard para i-solve yung particular problem na yon, Something like that. In that way, since merong mga performing na nagaganap, therefore, mas ma-absorb mo yung information na yon and mas tatagal sa iyong memorya. That's the thing. Kapag ka sinabi natin 90% of what you do, mareretain mo yon. Okay? Yun. Kasi nga, meron ng mismong pag-action. So, the same thing halimbawa, pagka mga guro, katulad namin, kumbaga ang idea, since tinuturo namin yung lecture or dinidiscuss, namin, okay, yung nakapaloob dun sa libro, sa module, etc., na paulit-ulit, the moment na piniperform namin or mismo kami, nagsasalita, nagde-demonstrate or something, mga ganon. So, kumbaga, mas madali na sa amin na ma-retain yung information kasi piniperform kasi mismo namin. Okay? Or tinuturo mismo namin. Something like that. So, ganon din, Actually, mamaya, bibigyan ko kayo ng parang tips, Okay, tips or techniques sa pag-aaral, in relation to that. Okay? So, dito muna tayo next. So, elements of metacognition. Meron tayong dalawa. Ang ating bibigyan ng focus muna sa ngayon is yung tinatawag nating metacognitive knowledge. So, nakalagay dito, metacognitive knowledge, the learner's awareness of one's ability to understand and learn concepts and knowledge about one's learning strategies. So, kumbaga, ang focus kapag sinabi nating metacognitive knowledge is your awareness, know your learning limitation, alam mo kung hanggang saan, kung gaano kalawak yung learning limitation mo nga, okay, na tinatawag. Ano ba yung kapasidad mo, okay? So, kung kaya mo ba ma-absorb yung specific or certain information, okay? So, metacognitive knowledge, nagmamalay ka, okay? Kung hanggang saan lang yung kakayahan mo. In terms of learning, now, metacognitive pwede na natin masabi metacognitive regulation, So, mamaya, ating bibigyang pansin nito sa huling part, Pero kung babasahin ko lang ngayon, The learner's ability to observe one's method of thinking, planning, evaluate the effectiveness of the own learning strategies, and identifying the outcomes. Okay, so dito muna tayo sa tinatawag nating types of metacognitive knowledge. So, una, meron tayong binabanggit dito na declarative knowledge or tinatawag nating person knowledge is the understanding of one's capacities. It is one's subjective assessment. Meaning to say, ito yung parang pangunahing pagkakadefine ng metacognitive knowledge. Yung awareness mo lang in terms of your own strength and weaknesses when it comes to studying.
declarative nga eh. So, kumbaga kung ating i-define kapag ka sinabi natin declarative, kung titingnan natin yung mga keyword or related na words sa declarative is we have announcement, okay, declaration or declare, meaning to say, alam mo sa sarili mo, dinedeclare mo na ikaw ay let's say mahina sa math, okay, or magaling sa math, okay, or magaling sa arts, magaling sa music, etc. In that way, declarative knowledge yung ating tinutukoy. So, ang keyword kapag ka sinabi natin declarative knowledge ay knowing that. Inaalam mo, okay, or nalalaman mo, okay, yung ano, okay, knowing that, or nalalaman mo yon, okay, which is yung own capacity mo, okay, yung ganon, the understanding of one's capacity. So, yun na nga yung pinaka-example natin, katulad ng aking sinabi kanina, na aware ka na let's say for example, masasabi mo sa sarili mo na above average yung mathematical ability mo, magaling ka sa pagsosolve ng mga problem set, mga mahirap na mga let's say, yun nga, mga sinosolve sa math, di ba? Okay? So, may mga ganun talagang tao, ano? Pero meron naman taong hindi magaling doon, pero magaling sa ibang field or ibang subject. Alright? So, declarative knowledge ang tawag doon. So, next. So, kung kanina ay knowing that, ay ngayon naman is knowing how. Alright? Yun yung parang pinaka-keyword niyan. Procedural knowledge, task knowledge, it is the person's awareness of one's knowledge and assessment whether a task is easy or difficult. What does it mean? Kung ating hihimayin, yung word na procedural comes from the word parang procedure, ano? So, alam mo yung way kung paano siya gawin, ano? Okay, procedure nga eh. Parang sa pagluluto, ano? Alam mo kung paano yung mga ingredients na dapat ilahok, ano? Or paano siya lutuin din, syempre, yung oras ng pagpapainit, etc. Kung ano man yan, di ba? So, the same thing kapag ka procedural knowledge, in terms of the knowledge, ano? So, you know how to perform tasks. You know how to solve a particular type of problem. Sabi nga natin, knowing how. Let's say for example, ano, sa paglalaro ng chess. Maari sa inyo may iba na maalam maglaro ng chess and maari yung iba naman or mas marami maari ang hindi maalam maglaro ng chess. So in terms of procedural knowledge, sa paglalaro ng chess, alam mo kung paano gumalaw yung knight na sasabihin mo na L yung kanyang movement, ano? Okay, doon sa board, ano? Okay? Whereas kapag ka bishop, diagonal, pawn, move forward lang, ano? Or one or two, ano, na moving forward kapag ka pawn, ano? So, whereas yung rook ay pwede siyang horizontal, pwede siyang vertical ang pagkaka-move, ano? Something like that, ano? So, example lang naman siya, alam mo kung paano siya gumalaw, ano? Or alam mo kung paano siya gawin, ano? Okay? How to perform tasks. Procedural knowledge nga eh. Okay? So, ganun lang yon. Huwag na natin patagalin pa. Next, we have here strategy knowledge. Conditional knowledge is the person's ability to use strategies to acquire information, learn new skills, or understand concepts. It is also refers to one's ability to cope or adapt other strategies to different situations. What does it mean? From the word itself, nakalagay dito, conditional knowledge. So, nakakondisyon, nakabase, or nakadepende to sa certain circumstances para siya mag-work out. Ano? Kaya nga conditional nga eh. Okay? So, conditional knowledge, strategy, knowledge. What does it mean? Kumaga, ang pinaka-keyword kapag ka sinabi natin nga strategy knowledge ay knowing when or knowing why. Ano? Knowing when or knowing why. It is the ability to determine when and under what conditions specific procedures or strategies are useful and how to adapt them to a new situations. I repeat, ability to determine when and under what conditions specific procedures or strategies are useful and how to adapt them to a new situation. What does it mean? From the word itself, when, alam mo kung paano or alam mo kung kailan pala, no? Alam mo kung kailan at bakit mo gagawin yon.
Let's say for example, sa pag-aaral, pagre-review, understanding that, yun nga, specific study techniques. Let's say, for example, magagawa ka ng flashcard, And para sa iyo, mas effective yung paggawa ng flashcard when it comes sa pag-memorize ng mga terms, 'Di ba kapag ka sinabi nating flashcard, lalagyan mo ng parang pinaka-definition sa unahan, then sa likod ng flashcard na yon, yung definition mismo or pagpapaliwanag doon. So, let's say for example, sa readings in Philippine history, may mga term maaari or yung mga something trivial facts or mga ganon. Okay? Or trivial pala, no? Hindi pala trivial facts, Trivial man or facts, Mga ganon, etc. So, um, mas madali para sa iyo na gumawa na lang ng flashcard. Minsan, yung iba, gumagawa kapag sa mga math, nilalagay yung formula, okay, mga ganon. So, sa index card naman yon, Okay, yun ang ginagawa. So, in that way, strategy knowledge, pwede nating masabi yun. Alam mo kung kailan siya dapat i-apply. Knowing when to switch strategies, kung ano yung mas applicable, So, something like that. So, ayun lang, yung pagkaka-define natin, dito sa tatlong metacognitive knowledge. We have declarative, knowing that, procedural knowledge, knowing how, strategy knowledge, knowing when or knowing why. Okay? So, yun lang. Next, the following are other skills that can help you in exercising metacognition. So, kumbaga, i-share ko sa inyo yung mga ways or sabihin natin study technique or strategies na makakatulong sa inyo sa pag-aaral. No? So, now, knowing your limits. Okay? So it looks the scope and limitation of your resources so that you can work with what you have at the moment and look for ways to cope with other necessities. So first things first, alamin mo kung ano yung limitation or kapasidad mo sa kaya mong i-absorb, Okay? So ngayon, I mean, may mga times kasi sa inyo, alam ko, na para bang ganito na kapag ka nagre-review, ay straight na 2 hours or 3 hours, So walang tayuan. Okay? So in that way, parang ma-stress ka nun kapag ka ganun, Ang mas effective way sa pagre-review in terms of limitation is that yung tinatawag nating Pomodoro Technique. Sa Pomodoro Technique, actually first time ko siyang narinig doon sa kaibigan kong top notcher noon, na tinanong ko siya kung ano yung kanyang study techniques. And nabanggit niya yung Pomodoro Technique. So sa Pomodoro Technique, sa pagkakatanda ko, if I'm not mistaken, pero ganito yung idea niya, um, kumbaga, magre-review ka ng mga 40 minutes. Okay, 40 minutes ha. Okay, let's say for example, may exam kayo kinabukasan na dalawa, no? So, kumbaga, let's say differential calculus and understanding the self, Pero yun nga, mas inuna mo muna yung mas mahirap, Or bahala ka kung ano pa lang unahin mo, no? Let's say, for example, mas inuna mo yung mas madali. Okay? So, inuna mo yung understanding the self. So, sa understanding the self, inaral mo muna yung ilang portion na i-review mo 40 minutes. And after 40 minutes, magpapahinga ka ng 20 minutes. Okay? So, in that way, magte-take a nap ko or take some rest, 20 minutes, then balik ka ulit 40 minutes hanggang matapos yung session ng pagre-review mo sa kabuuan sa subject na yon, Something like that. So, in that way, ganun lang ng ganun yung cycle, At least meron siyang parang palugid, 20 minutes na break time, after 40 minutes na pagre-review. So, in that way, mas malalesen yung stress mo, okay? And mas magiging effective yung pag-aaral mo. Okay? Kumbaga, sabi nga natin, huwag mong tangkasin lahat sa isang upuan, yung pagre-review na buong 3 hours, walang pahingahan, di ba? Et cetera. Mga ganon. So, kasi kapag ka hindi tayo masyadong stress, okay, mas makaka-perform tayo ng maayos, Okay, kahit sa pagre-review, pag-aaral, di ba, ganon? Kung hindi tayo masyado nape-pressure or na-stress masyado, so most likely, mas magiging maganda yung outcome, Something like that. Kahit naman sa buhay, sa ibang larangan or ibang estado or ibang sitwasyon ng ating buhay, So, kumbaga, kapag hindi tayo masyadong na-stress or kapag less pressured tayo, okay,
hindi tayo nape-pressure ng ibang tao sa ating ginagawa, so most likely, mas nakakagawa tayo ng maayos. Okay? Kasi we are, kumbaga, against with the judgment of other people. No? Okay? Parang ganun. No? Anyway, dito na tayo. Ano, next, modifying your approach. It begins with the recognition that your strategy is not appropriate with the task and or that you do not comprehend the learning experience successfully. Recognizing, for example, that you are not understanding what you are reading, you should learn to modify your strategy in comprehending your material. What does it mean? Siyempre, huwag mong ipilit ang sarili mo kung ayaw talagang gumana. Okay? The same thing sa pag-aaral. 'Di ba? Kung ating re-relate sa totoong buhay muna, 'di ba? May mga times sa ating buhay na hindi naman talaga natin kayang kontrolin, ano? Kapag ka pinipilit natin ang ating sarili sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, masasaktan lang tayo. Okay? Minsan, we should allow it to happen, ano? Huwag natin i-force, ano? Something like that. Now, the same thing dito sa usaping pagre-review, pag-aaral, ano? Kumbaga kung sa tingin mo hindi naman gumagana, bakit mo pinipilit? Okay? Lalo ka lang may stress, ano? Halimbawa, paggamit ng flashcard, ano, sa pag-aaral sa differential calculus. Kung sa tingin mo hindi naman gumagana yan, edi wag mong gawin, ano? Okay? So, modifying your approach. It begins with the recognition that your strategy is not appropriate with a task and or that you do not comprehend the learning experience successfully. Okay? So mag-switch ka to something different, strategies ano or ways ng pag-aaral or pagre-review. So now, um technique lang din ano sa inyo mga student ano kung paano mag-review rin ano sa mga, let's say for example, mga series of words na kailangan mong sauluhin. Syempre gagawan mo ng sariling acronym yan. Kung ating babalikan ang ating pagkaka-acronym or nagawa ano dun sa Big Five Trait Personality, we have the ocean: openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, and neuroticism. And that way, doon pa lang ano, so madali mo na siyang masaulo. Kasi nga meron ng nakatalaga na acronym, OCEAN, no? So parang ganon. So, yun lang, ano? And magawa kayo ng sarili nyong acronym kapag naka-encounter kayo ng series or multiple words ano na magkakasabay ano kung gusto niyo sauluhin yan. And i-connecta nyo ano doon sa susunod na acronym. Actually, ang ginagawa ng iba, ginagawa ng story, ano? Let's say, for example, um, acronym na ocean. Okay, then acronym na push. Okay, halimbawa, na-discuss ko sa spiritual self in terms of faith, ano? Okay, nasabi ko yung push na pray, okay, until something happens. So, push, di ba? Pagka in-acronym natin. Okay? So ngayon, para maiko-connecta mo yung ocean sa push. Halimbawa, nasa ocean ka, ocean ba, no? Tapos pinush ka ng iyong kaibigan dun sa tubig, ano? Parang ganun. Oh. So, in that way, nakagawa ka ng story, kinonekta mo yung different, two different acronym, ano? So, yun ang technique kasi pagka nagsasaulo ng talagang something sobrang haba, ano, ng mga words, ano? Okay? So, kahit ano man yan. Ganun kasi ang ginagawa sa World Memory Championship ano or World Memory Champion ano or yeah, World Memory Championship. So, kumbaga, kaya nilang mag-memorize ng mga hundreds of words in just 2 minutes ano. Ganun kasi ang technique nila. Okay. So, now, okay na tayo diyan sa modifying your approach. Pero dagdagan ko na lang isa na lang 'to ano. Um, kayo bilang mga student, ito yung technique rin ano sa pag-aaral. So, kumbaga, huwag kayong magkasya sa kung ano lang yung sinasabi ng instructor ninyo or professor ninyo when it comes sa pagtuturo niya, no? Okay? Kagaya ko, halimbawa, kung sa tingin ninyo may kulang pa or something, ano? So, mag-research kayo. Okay? So, actually, yun ang ginawa ko dati nung student pa ako, ano? There is an instances, ano? Kumbaga, yung aking professor sa chemistry, ano, matagal na, a decade ago, ano? Kumbaga, may moment na hindi ko talaga maintindihan yung kanyang dinidiscuss sa chemistry, ano, yung mga pagbabalance natin ng mga ano, chemicals or mga ganun, something like that, no? Pero, nung kumuha ako sa ibang reference, nanood ako sa YouTube tutorial na, ganito pala ang pagsosolve, ano?
So, in that way, mas naintindihan ko na pinaulit-ulit ko, ano, so, ganito pala, okay? So, in that way, ang pinaka-point ko lang naman, ano, sa atin mga student is that maging resourceful tayo, ano? Wag tayong magkasya sa isang reference o resource lang, ano, or resources, ano? So, ganun. So, alam nyo kasi, the same thing yan sa mga nagtatrabaho. Kung i-connect ako sa real life situation ha, so halimbawa ano, pero depende rin naman yan kung ano yung kakayahan ng isang tao, di ba? Okay? Halimbawa ako bilang nagtatrabaho sa ating university, ano, so kumbaga iniisip ko na hindi ako magkakasya sa pagtatrabaho laang bilang guro, ano, bilang instructor, ano, dito sa Batangas State University. Iisip ako ng ibang way ng pagkakakitaan or sideline. So, in that way, in case na, let's say for example, may mangyaring masama ano sa trabaho or what, ano, biglang ano, 'di ba? May mga layoff or something. So, kumbaga, nagkakaroon ako ng kahandaan na meron akong sabihin nating um puwedeng, pagbalingan ano, na makasurvive pa rin ano, something like that. Ang point ko yung pagiging resourceful, wag ka lang magkasya ng isa laang, okey, kundi as much as possible kung kaya pa, edi why not, 'di ba? So, that's my point. Okay, the same thing yun nga sa pag-aaral ninyo, wag kayong magkasya lang sa kung ano lang yung ririnig niyo sa inyong instructor or professor, kung ano yung tinuturo niya. Okay? So, ayun. Matutong mag-research ano. So, scheming. This is basically browsing over a material and keeping an eye on keywords, phrases, or sentences. It is also about knowing where to search for such key terms. So dito naman sa scheming, ito naman yung common na sinasabi ko dati, na tingnan nyo lagi yung main idea or keywords kapag kayo ay nagbabasa. Let's say for example, keyword ng active citizenship. We have participation. Kumbaga, the moment na nagpa-participate ka sa community, pwede ka nang matabi or pwede ka nang masabi na active citizens, ano? Something like that. Sabi nga natin, kahit yung simpleng pagboto mo pala so active citizens ka na nun, ano? So, kasi nga, participation, okay? Sa community. Alright? So, kahit sa ibang mga terms, ano, let's say, metacognitive knowledge, so yung awareness, yung parang keyword dyan, ano? Okay? Aware ka sa iyong learning limitation. Alright? So, at saka iba pang mga bagay. Kahit nga halimbawa, di ba, kapag kayo ay nagre-review, nag-aaral, nagbabasa ng libro, so kumbaga nag-highlight kayo mga important keywords or mga term, ano? So kung ano yung importante, yun ang iha-highlight ninyo, di ba? Okay? So para mas madali kayong makapag-aral or makapag-review. Alam nyo, the same thing sa buhay, ano? Kung ano yung importante, yun ang ating pagpukusan, ano? Minsan, nawe-waste yung ating time sa mga bagay na nilalaan natin sa mga bagay na hindi naman importante, okay, para sa atin. 'Di ba? May mga ganong instances, ano? That's my point, ano? The same thing kapag ka nagre-review, kung ano lang yung importante para mas mapadali, okay, at mas mapaayos, ano, mapabilis, ayun lang yung iyong pagpukusan. Okay? So, ganon. Anyway, dito naman tayo sa rehearsing. It's not just about repeatedly talking, writing, and doing what you have learned, but also trying to make a personal interpretation or summary of the learning experience. Kumaga, common naman kapag sinabi natin rehearsing, paulit-ulit mo siyang gagawin. In this case, pwedeng paulit-ulit mong sabihin, talking, ano, sa sulatin, or doing, whatever it is, ano. So, kumbaga, the idea kapag sinabi natin rehearsing, repetition, ano. But the thing is, but also trying to make a personal interpretation or summary of the learning experience. So, ganito, personally, ako, kung inyo akong tatanungin, ano, yung method ko ng pag-aaral or pagre-review bago ako mag-lecture, ano, nung una pa, ano, ngayon kasi automatic na siya, di ba? Kasi matagal na ako nagtuturo ng ganitong subject. Pero yung mga una-una pa kapag meron akong, yun nga, first time kong nagtuturo sa ganitong topic or something, mga ganyan. So, ang ginagawa natin, ano, kapag tayo nagbabasa, so, kumbaga, explain ko sa sarili ko kung ano yung interpretation ko doon sa concept or
topic na yon, ano, bago ako mag-proceed sa susunod, ano, na pahina. So in that way, mas lalabas yung creativity ko. Okay? Kumbaga, based on my stock knowledge, ano yung nalalaman ko sa ganito. So, ganito ang ginagawa ko pag ako nagre-review. Yung para bang nag-explain ako sa sarili ko na para bang tinuturuan ko ang sarili ko na ganito yan or something. Ganito ang ibig sabihin. Okay? And that way, kung ating babalikan, yung cost of learning na 90% of what you do or perform ay mareretain or ma-absorb mo yung information. Okay? Ganun ang ginagawa ko eh. Okay? Actually, in terms of memorization, sabi nga natin ang common natin ginagawa is paulit-ulit. So the moment na naintindihan mo yung pinag-aaralan mo, hindi mo na siya kailangan masyadong paulit-ulit-ulitin para ma-memorize mo. Kasi nga, understanding aid memorization. The moment na naintindihan mo yung isang bagay, para bang automatic mo na siyang ma-memorize. Okay? Kalakip kasi ng understanding yung memorization. Okay? So, yon, ano? So ako kasi personally, ano, in terms of memorization, so hindi ako ganun kagaling. So pero nung dati, nung kasing age nyo ako, no, as in sobrang sharp yung memory ko. Pero kapag ka tumatagal na, no, or tumatanda ka na, humihina na yung memory mo, lalo pat, alam ba, may na-encounter ka mga problems in life, ano, mga transition or what, ano, etc. Okay? And memory overload din, maraming information, ano, na pumapasok sa yung utak, ano, etc. So, humihina na yung memorization or memory skills mo. Okay? But the thing is, um, yung intuition, yun yung parang bumawi sa akin, ano? Okay, na parang tumas yung intuition or intuitive skills ko, no? In which parang fast thinker, ano? Madaling mag-isip, ano? And makakomprehend ng kahit anong bagay. Something like that. So, anyway, dito naman tayo sa self-test. Trying to test your comprehension of your learning experience or the skills you have acquired during learning. So, pwede naman sa self-learning or self-test pala, sorry. Um, yung sa group study, ano, kapag ka nag-group study, so kayo ay nagtuturoan magkaklase. Minsan, mas effective yung kung sino yung kaklase mo or kaibigan mo yung magtuturo kumpara minsan, ano, yung instructor mo nagtuturo. I mean, may mga point na para bang mas nagegets mo kapag ka-age mo lang yung nagtuturo, 'di ba? Kasi mas comfortable ka. Minsan may mga ganun, ano, pero minsan ganun talaga, no? Pero hindi naman lagi, okay? So, minsan lang. So, the thing is, yung word or idea ng group study. Okay? Actually, may mga top student ako in the past, ano? Okay, sa ngayon kasi, syempre, hindi pa naman tapos yung SEM, kaya hindi ko pa distinguish talaga yung mga top student dito, no? Pero ang point ko is, ano, yung mga nagdaang semester, ano, kalimitan, yung mga top student din, top student talaga din, ano, is that sila ay may mga group study o magkakabarkada sila, magkaklase, mga ganon, then nagtuturuan na ganito, ganoon, ano, okay? So in that way, mas nagiging effective din yung learning, ano, when it comes to that. So, ayun lang, yung sa ating exercising metacognition. Knowing your limits, modifying your approach, scheming, rehearsing, self-test. Ito trivia lang. Pero hindi ko lang alam kung masasabing trivia. Pero ito based on research. Alam nyo, ang lalaki at babae, magkakaiba yan in terms of kagalingan sa subject. So based sa research, ang lalaki or mas maraming lalaki ay magaling sa math, mas magaling sa logic, okay? Something like that, or visual, okay, mga ganun. Kaya nga pansinin niyo, kalimitan sa mga scientists ay mga lalaki. Okay, scientific mind nga 'di ba? Parang ganun. Or logical, mas logical kasi or mas marami 'di ba? Logical kapag lalaki daw or mga ganun And kahit nga sa mga chess chess grandmaster, so puro lalaki 'di ba? Okay, kung makikita natin. Kaya nga sa engineering courses pansinin niyo kapag yung talagang pure engineering okay, kalimitan talaga lalaki, no? Okay? Kasi nga related sa math okay? So, ganun. So, whereas, syempre, kapag babae naman,
Ang babae naman more on magaling daw sa verbal or yung pagsasalita. Kaya pansinin niyo ha, yung mga related profession na when we say or when we speak about verbal let's say mga teacher sa mga high school. So kalimitan sa kanila puro babae. Okay? So mga ganon or even instructor nyo ngayon, di ba? Okay, pero yun nga, hindi ganon kadalas yung lalaki or kokonti Okay, yung iba pa nga, mga nasa gitna. Ibig sabihin yung mga parang bading, actually, mga ganun. Okay, so yun. Kumbaga, bihira yung talagang, or hindi naman bihira. Kumbaga, ako konti, pag ganun. So, yun ang point ko. Okay? So, pero yan parang generalization lang. Hindi porket ganun nga ay, ganun nga na magaling sa verbal nga yung mga babae, ay puro ganun nga, lahat. So, depende pa rin yan, may mga tao na, alam mo, kahit babae, magaling sa math, Kahit lalaki, magaling sa pagsasalita, Pero hindi ko naman sinasabing ako yun. Pero anyway, yun. Sige, okay na. Next. Kanya-kanya yan ng talent eh. So, managing your own learning. Self-regulated learning. Students who are conscious of their strengths and weaknesses and can induce themselves to undertake and improve their learning are self-regulated learners. So, meron tayong three phases, Ito, ang ating binabanggit naman dito, ay tinatawag nating metacognitive regulation. Okay? So, self-regulation na siya, ha? Okay? So, una, may tatlong phases. Purtot. The self-regulated student expect and prepares for the approaching learning task. So, baga, narito yung pagpaplano. Planning ang keyword sa purtot. Okay? So, tatanungin mo ang sarili mo, nakalagay dito, when is the best time for me to get the task done? Halimbawa, bago ka mag-study, when is the best time for me to study? Isipin mo, maaari, siguro sa gabi. Yung iba naman, maaari sa madaling araw or sa hapon, kapag free time nila. So, depende yan sa inyo, no? So, kumbaga, pagka purtot, planning. Kumbaga, before mo gawin yung task na yon. Let's say, for example, based sa research, may nagsasabi na mas active daw yung ating brain kapag ka umaga. Meron din naman nagsasabi na meron din nagsasabi kapag kagabi. Pero kung akong tatanungin, based on my personal experiences, so mas active ang brain tuwing gabi. Kaya nga, bukod sa mas may free time tayo tuwing gabi, ay pansin niyo mas nagwa-wonder, W-A-N-D-E-R, wonder, yung ating brain tuwing gabi. Or mas maraming pumapasok din ng mga ideas, okay? So, tuwing gabi. Okay? Kung mapapansin ninyo. So, in that way, kumbaga mas flexible tayo mag-isip, So, mas effective para sa akin tuwing gabi na mag-review. Okay? When is the best time for me to study? Ay, di gabi. Okay, pero sa inyo, depende rin pala yan sa inyo. What is the best place to complete the task, Siyempre, sa mga matahimik na lugar, mga ganun. Okay? Lalo na kapag talagang kailangan mo mag-concentrate. How will I start? So now next, we have performance control. Ito naman ay during. Okay? So the student organizes and performs the procedures while learning. This consists of self-talk and self-monitoring to make the most of the learning opportunity. So ang pinaka-focus kapag sinabi natin performance control ay monitoring. Nagkakaroon ka ng awareness during the learning process, So kumbaga habang nagre-review ka na nito, at tatanungin mo ang iyong sarili, am I following the plan correctly? Na certain topic na ganito dapat yung aking i-review? Am I focused or not? Or nadidistract ba ako na kailangan ko lumipat ng ibang lugar? That's the thing, kapag sinabi natin performance control. Kumbaga during, minomonitor mo yung iyong sarili. Ang parang pinaka-keyword dyan, monitoring sa performance control. Alright? Now, we have here self-reflection. The self-regulated student reflects at the end of the learning task. The student matches the result of their performance to their objectives. What does it mean? Sa self-reflection, narito na yung evaluation. Yun yung parang pinaka-keyword dyan. Kumbaga, after the task, nung nagawa mo siya, yung pagre-review mo, so magkakaroon ka ng realization na ano ba yung
nagawa mo? Did I meet the goal? Which condition distracted me or helped me succeed? Which strategies are most effective? Okay, how well did I do? Diba? Mga ganon. So, reflect on their performance. So, yung four thoughts, planning before, yung performance control, during, monitoring, yung self-reflection, after, okay, nagkakaroon na ng evaluation. Alright? So, actually, mahalaga natin din tong i-consider. Pero kalimitan, unconsciously natin or natin nagagawa yung mga ganitong bagay pagka tayo nagre-review, nag-aaral. Alright? So, yun lang actually yung ating discussion, And sapat na yon. Medyo pinabilis ko lang, yung plan it for thought. Okay, yung practice it, performance control. Yung evaluate it is yung self-reflection. Okay? So, ganun. So, yun lang yung ating discussion, na ating masasabi. And, sabi ko nga kanina, bigyan ko lang ulit ng emphasis last na, So, sabi ko nga sa inyo, na alam nyo, kapag less pressured kayo, or sabihin na natin, hindi tayo masyadong na-stress, mas nakaka-perform tayo ng maayos. At tulad nga sa pag-aaral, di ba? Okay? So, meron nga kwento na true story naman siya, yung UP graduate nung dati pa, na meron siyang record na 1.016 average, hindi pala. Kumbaga, record siya sa Pilipinas na may pinakamataas na grade. Okay, sa buong Pilipinas. Pandalwa siya. Kumbaga, almost perfect yung grade niya. Puro uno ang grade niya hanggang fourth year siya, Meron lang siyang 1.25 na grades, which is yung sa art, parang ganon. Okay? Pero, yun nga, ang nabanggit niya doon sa pagkakasabi niya, ay less pressured. Kumbaga, hindi siya pine-pressure ng kanyang mga magulang. Kumbaga, maganda yung takbo ng isipan niya na mahal niya yung kanyang ginagawa. Okay? So, the same thing sa inyo. Kapag mahal mo yung ginagawa mo, at less na nape-pressure ka sa iyong ginagawa, most likely, mas magiging maganda yung outcome ng iyong ginagawang yun. Okay? So, ayun lang yung ating discussion and I hope, syempre naman, may mga bago kayong natutunan and realization na magagamit nyo rin sa personal life nyo bilang mga student. Okay? So, thank you for listening. God bless and have a nice day sa ating lahat.